Nagsimula ang pelikula sa isang horse farm kung saan makikita natin si James dahil siya ay isang ex-special forces na nagtatrabaho para sa anti-terrorism unit ng CIA. Si James ay parang hindi napapagod sa kanyang trabaho, dahil pinabagsak niya ang mga terorista ng mag-isa, at iyon ang dahilan kung bakit natatakot ang lahat sa kanya. Ngunit pagkatapos, nakipagkita sa kanya ang kanyang matandang boss na si Collins. Gusto ni Collins si James para sa isang top secret na misyon na kinasasangkutan ng isang terorista na nagngangalang Ali Mahmoud Jahar. Sinubukan ni James na hulihin ang lalaking ito noon ngunit siya ay nabigo. Ngayon, sinabi ni Collins na nakakulong si Ali sa UK ngunit nagdudulot pa rin ng gulo. Gusto ni Collins na patayin ni James si Ali bago makapag-utos si Ali ng higit pang pag-atake sa Amerika. Naniniwala si Collins na si James ang pinakamahusay na tao para sa trabaho dahil alam niya kung ano ang iniisip ni Ali. Matapos marinig ang sinabi ni Collins, agad na kumilos si James para patayin ang terorista. Pagdating niya sa England, binati siya ng isang secret agent na nagngangalang Terry at tutulong sa misyon. Nakakuha si Terry ng mga tagubilin mula kay Collins sa telepono at itinatala ang tawag kung sakali. Hindi sila nag-aksaya ng oras at gumawa ng plano para pigilan si Ali Mahmoud Jahar. Iniisip nila na siya ay nasa isang simbahan na muling nagsasagawa ng pambobomba, kaya doon sila patungo. Kinabukasan, ang lugar ay puno ng mga tao, at ang mga pulis ay nasa lahat ng dako upang matiyak na ang buong lugar ay ligtas. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nagsuot si James ng damit ng pari upang ligtas na makapasok sa simbahan. Inihanda niya ang kanyang sniper rifle sa bubong ng simbahan, umaasang mapatay niya si Ali. Sa kasamaang palad, napakaraming tao sa ibaba, kaya kailangan niyang maghintay. Sa wakas, pinaputok niya ang sniper at natamaan si Ali sa ulo. Pagkatapos nito, nagmamadali siyang bumaba at lumabas sa likuran. Dumating si Terry upang kunin siya, ngunit habang sinusubukan nilang tumakas, binaril ng isang pulis si Terry mula sa malayo. Nawala sa kontrol ang sasakyan at bumagsak. Kahit nasasaktan siya, nagawa ni James na bumangon at pinasabog ang sasakyan para mabura ang anumang ebidensya. Sa lalong madaling panahon, sinimulan ng pulisya na imbestigahan ang pamamaril kay Ali, sa pangunguna ni Inspector Annette na talagang mahusay sa paghuli ng masasamang tao. Samantala, kinausap ni Collins ang hepe ng pulisya na si Andrew na tatay din ni Annette. Gusto ni Collins na hindi mangingialam si Andrew sa pag-aresto kay James na sinasabing siya ay isang US citizen. Pero dito natin nalaman na sinadya ni Collins na barilin si Terry kanina ng mga pulis para si James ang pagbintangan sa pamamaril. Samantala, hindi pumayag si Andrew sa gusto ni Collins. Naisip niyang simula nang mangyari ang pamamaril sa England, dapat munang tanungin ng lokal na pulisya si James. Walang ibang pagpipilian si Collins kundi ang sumabay sa ideya ni Andrew. Nagpasya silang magtulungan para mahuli si James. Kasabay nito, nagpasya si James na magtago sa isang apartment na itinakda ni Terry para sa kanya. Biglang pumasok ang isang batang babae na nagngangalang Amelie, na nagkukunwaring hinahanap ang kanyang nawawalang pusa. Gayunpaman, talagang binabantayan niya si James. Sinabi sa kanya ni James na siya ay isang mabuting kaibigan ni Terry, at dahil nirerespeto ni Amelie si Terry, nagtiwala rin siya kay James. Kumuha pa si Emily ng mga gamit at pagkain para matulungan si James. Nabanggit niya na nakatira siya sa kanyang lola dahil ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Di nagtagal pagkatapos nito, nakita ni Amelie ang isang ulat ng balita sa TV na nagtatampok ng larawan ni Terry, na nagpapalungkot sa kanya nang malaman niyang namatay na si Terry. Pagkatapos ay tinanong ni Amelie si James tungkol sa kung ano ang nangyari kay Terry at sa kanyang sarili, ngunit si James ay hindi gustong pag-usapan ito. Kinabukasan, sa wakas nakuha na ng mga pulis ang CCTV footage na tila nag-uugnay kay James sa kaso. Gayunpaman, sinabi ni Andrew kay Annette na tahimik na mag-imbestiga nang hindi malalaman ni Collins. Si Andrew ay may hinala na si Collins ay may kinalaman sa pamamaril. Kasabay nito, tinawagan ni James si Collins para pag-usapan ang kanyang sitwasyon. Nangako si Collins na ayusin ang lahat at ibabalik si James sa United States. Gayunpaman, nagsimulang magduda si James kay Collins dahil dapat ay nagpadala siya ng tulong ng mas maaga. Parang walang pakialam si Collins sa kaligtasan ni James. Kaya nagpasya si James na talikuran ang misyon at bumalik sa Amerika ng mag-isa. Nang makarating si James sa airport ay agad siyang sinuri ng mga security personnel.
Sa panahon ng inspeksyon, naramdaman ni James na ang British Police ay nagpadala ng mga undercover na ahente sa paliparan. Upang kilalanin ang mga ahente na ito, gumawa siya ng isang trick sa pamamagitan ng paggawa ng isang anunsyo sa mga speaker ng airport. Nang marinig ng mga ahente ang anunsyo, sumugod si James sa storage area at pinatay ang kuryente, isang taktika na madalas niyang ginagamit para madaig at mapabagsak ang kanyang mga kalaban sa dilim. Sa loob ng ilang sandali, nagawa silang talunin ni James. Biglang sumulpot si Andrew na nakatutok ang baril kay James. Kinailangan ni James na pakalmayan ang sitwasyon, paliwanag niya na sumusunod lang siya sa utos ni Collins at walang masamang intensyon. Pinili pa niyang huwag patayin ang mga espiya ng pulis, kahit na kung gugustuhin niya ay madali niyang patayin ang mga ito. Habang nakikinig si Andrew sa paliwanag ni James, biglang umalangaw-ngaw ang isang putok ng baril, at si Collins ang nagpaputok ng baril, na tumama kay Andrew. Sinubukan din ni Collins na patayin si James doon, ngunit nakatakas ang dating operatiba ng Special Forces. Pagkatapos ay nagbalat kayo siya bilang isang piloto upang makagawa ng ligtas na paglabas mula sa paliparan. Sa kabilang banda, laking gulat ni Annette nang makita niya ang kanyang ama na nakahandusay sa sahig. Naghinala siya na sinaktan ni James ang kanyang ama bago siya tumakas, at determinado siyang makabawi. Noong gabing iyon, matagumpay na na-trace ni Annette at ng kanyang team si James. Inutusan ni Annette ang kanyang mga espesyal na puwersa na hanapin ang apartment ni Terry. Si Amelie, na nakasaksi nito, ay sinabihan si James na doon magtago sa kanyang apartment. Salamat kay Amelie, hindi mahanap ng pulis si James. Si Annette, na nakakaramdam ng pagkabigo, ay nagpa siya na ibahagi ang larawan ni James sa lahat ng mga media outlets sa England. Samantala, lalong nababalisa si Collins dahil magkakaroon ng paglilitis sa Estados Unidos na may kaugnayan sa kaso ni James. Kung hindi mapatay ni Collins si James, ang pagbibigay ni James ng salaysay sa Estados Unidos ay maaaring humantong sa kanyang pagkakulong. Bukod pa rito, mayroon lamang siyang 3 araw para hulihin si James. Sa sandaling iyon, nagtatago si James sa isang bodega na pag-aari ng pamilya ni Amelie. Nakakita siya ng isang kahon na naglalaman ng mga gamit na dating pag-aari ng mga magulang ni Amelie. Nakita niya ang isang artikulo sa pahayagan na nagbubunyag na ang mga magulang ni Amelie ay kalunos-lunos na namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Ito ay naging malinaw na si Amelie ay nagsasabi sa kanyang sarili ng ibang kwento upang protektahan ang kanyang sarili mula sa kalungkutan. Maya-maya, pumasok si Amelie sa bodega at ipinaalam kay James na nakaplaster ang mukha niya sa buong media. Kinailangan ni James na umalis sa England nang walang pagkaantala. Nang sumunod na araw, binisita ni James ang isang lalaking nagngangalang Harris, isang kontak ni Terry. Si Harris ay isang dalubhasa sa paglikha ng mga pekeng ID at paggawa ng mga pekeng pasaporte. Agad na kailangan ni James ng bagong pagkakakilanlan at pasaporte. Noong una, nag-atubili si Harris dahil alam niyang tinutugi si James ng mga pulis. Gayunpaman, nang makita niya ang malaking halaga ng pera na inaalok, kalaunan ay pumayag siyang tumulong. Sa pag-alis ni James, nabalitaan ni Harris na ang mga pulis ay nag-aalok ng malaking gantimpala para sa sinumang makakahanap kay James. Nang marinig ito, agad na ini-report ni Harris si James sa pulisya. Samantala, bumalik si James sa kanyang pinagtataguan, na matyagang naghihintay na may handa ang kanyang bagong pasaporte. Sa panahong ito, sinabi ni Amelie ang isang nakakagulat na detalye tungkol sa jacket na suot ni James, dating pag-aari ito ng kanyang ama. Madalas isuot ng kanyang ama ang mismong jacket na iyon bago siya umalis. Narinig ni James ang mga pagsisinungaling ni Emily at hinimok siya na tanggapin ang pagkawala ng kanyang mga magulang. Upang mapabuti ang kanyang damdamin, nagbahagi si James ng mga kwento tungkol sa kanyang alagang kabayo kay Amelie, na nagbigay ng ngiti sa kanyang mukha. Habang naghahanda si James na kunin ang kanyang pasaporte, inaasahan niyang babalik si Amelie sa apartment ng kanyang lola. Gayunpaman, may iba't ibang plano si Emily. Ipinahayag niya ang kanyang determinasyon na tulungan si James, kumbinsido na ang mga pulis ay naghahanda na. Walang pag-aalinlangan, matapang na pinasok ni Emily ang shop ni Harris upang matiyak na ligtas ito, at natuklasan na nakapasok na si Annette at ang kanyang koponan sa lugar. Maingat na sinenyasan ni Amelie si James na lumayo doon. Samantala, biglang ginulo ni Collins ang operasyon ni Annette, hindi niya matanggap ang ideya na arestuhin si James ng British Police.
Gayunpaman, sa takot na baka mapahamak siya nito, hindi pinansin ni Annette si Collins at agad na inutusan ang kanyang koponan na habulin si James. Sa hangarin na maunahan sila, sumali din sa paghabol si Collins at ang kanyang mga tauhan. Sa kabutihang palad, si James ay nagtataglay ng mga kasanayan na nagbigay daan sa kanya na mawala sa kanilang paningin, sa huli ay hindi nila siya nahuli. Habang nangyayari ito, sinilip ni Amelie ang kanyang apartment para sa anumang palatandaan ni James ngunit hindi niya nakita doon si James. Makalipas ang ilang sandali, tinawag si Amelie ng kanyang lola para sa isang pribadong pag-uusap. Sa kanilang pag-uusap, ang kanyang lola ay nag-alok ng taos-pusong paghingi ng tawad dahil sa hindi niya kayang alagaan si Amelie tulad ng magagawa ng kanyang mga magulang. Nangako siyang maging isang mapagmahal at mapagmalasakit na lola mula sa sandaling iyon. Habang lumalalim ang gabi, pumunta si Emily sa kanyang silid upang matulog, ngunit sa kanyang pagtataka, nakita niyang nandoon na si James. Dumating si James para magpaalam kay Amelie dahil isusuko na niya ang kanyang sarili sa pulis. Bago siya umalis ay may nakita siyang laptop na kamukha ni Terry. Regalo pala iyon ni Terry. Naalala ni James na si Terry ay nagtala ng mga pag-uusap kay Collins na maaaring magsilbing patunay na si Collins ang utak sa likod ng pamamaril sa terorista. Sabay-sabay, si Collins at ang kanyang mga tauhan ay mainit sa landas ni James, tiwala na mahuhuli nila siya sa lalong madaling panahon. Nang sumunod na araw, nagpa siya si James na makipag-ugnayan kay Annette at bigyan siya ng buong paliwanag mula sa simula. Ibinunyag niya na ang nasa likod ng pamamaril sa teroristang si Ali at ang pagpatay sa kanyang ama ay walang iba kundi si Collins. Hinimok ni James si Annette na makipagkita sa kanya ng mag-isa kung gusto niya ng mas matibay na ebidensya. Bago ang pagpupulong na iyon, hiniling ni James kay Emily ang isang shortcut para makaiwas sa pulisya at hiniling na kung hindi siya makakarating, dapat niyang ibigay ang laptop ni Terry sa mga awtoridad. Hindi nagtagal, nakarating si James sa meeting point at ibinigay kay Annette ang isang recording na naglalaman ng ebidensya ng mga krimen ni Collins sa nakalipas na ilang taon. Kahit na tinulungan ni James ang pulisya, determinado si Annette na sundin ang tamang pamamaraan para sa kanyang pag-aresto. Biglang pinaputukan ni Collins si James, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Nang masaksihan ito, sumugod si Annette upang protektahan si James habang si Collins at ang kanyang mga tauhan ay umatake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si James, na nakahiga sa lupa, ay bumangon at lumaban. Pagkatapos, iminungkahi ni James kay Annette na dapat silang magtulungan, na tiniyak sa kanya na hindi niya sila pakikitunguhan sa karaniwang paraan. Dinala niya sila sa isang madilim na lagusan ng tren at naglunsad ng sorpresang pag-atake mula sa hindi inaasahang anggulo, na nagtanim ng takot sa mga humahabol sa kanya. Pagkatapos ay pinayuhan niya si Annette na umalis muna, dahil tila nabigla ito sa kanyang kalupitan. Samantala, layunin pa rin ni James na patayin silang lahat. Naglagay siya ng bitag gamit ang isang cable, at nang matapakan ito ng kanyang kalaban, binaril niya sila sa mukha. Sumunod, inakit niya ang mga tauhan ni Collins sa isang gusaling nasa ilalim ng pagsasaayos, kaya naging mahirap para sa kanila na lumaban. Walang humpay na nilabanan sila ni James hanggang sa matalo sila. Matapos makipaglaban sa lahat ng tauhan ni Collins, si James ay pumunta sa isang hotel para magtago upang maiwasan ang potensyal na pag-atake ni Collins. Gayunpaman, dumating si Collins na armado, sinusubukang harapin si James sa harap ng maraming tao. Si James ay nanatiling kalmado at nakagawa ng isang matalinong panlilinlang, na nilinlang si Collins sa pamamagitan ng pagbaril sa bakod ng usok, na nagpapahintulot sa kanya na baguhin ang kanyang posisyon nang hindi napapansin. Kasunod nito, binaril ni James si Collins sa tainga, na napilitang umalis sa pagtatago. Nagbarilan sila hanggang sa nasugatan ang isa sa kanila. Pareho silang nagtamo ng kritikal na pinsala, ngunit nakaligtas si James, habang si Collins ay hindi na nakatiis sa sakit at namatay. Samantala, sa wakas ay natuklasan ng pulisya ang ebidensya na nagpapahiwatig na si Collins ang may pananagutan sa pagkamatay ng ama ni Annette. Kasabay nito, pinangunahan ni Annette ang kanyang koponan sa hotel upang hulihin si Collins. Sa kasamaang palad, si Collins ay namatay na, at si James ay nawala sa eksena. Ibinahagi ni Annette ang ebidensya ng mga krimen ni Collins sa kanyang mga kasamahan, na humantong sa pag-aresto sa mga natitirang miyembro ng gang ni Collins. Sa isa pang tala, nakatagpo ni Amelie si James na malubhang nasugatan. Ipinahayag niya ang kanyang nais na samahan si James ngunit hindi niya ito maisama dahil may pamilya pa si Amelie sa England.
Bukod pa rito, masyadong hindi tiyak na ligtas ang buhay ni James para isama siya. Nagpasya siyang umuwi sa Estados Unidos ng mag-isa. Pagkaalis ni James, nilapitan ni Annette si Amelie at ibinunyag na sinadya niyang makatakas si James dahil iniligtas nito ang kanyang buhay. Pagkalipas ng ilang buwan, nagpadala si James ng liham kay Amelie at sa kanyang lola kasama ang 2 tiket sa eroplano papuntang Estados Unidos. Inanyayahan sila ni James sa kanyang tahanan upang magsanay kasama ang mga kabayo.